Ika-4 ng Hunyo, naghahatid ng pinakamainit na kaganapan sa bansa. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 50 pesos per kilogram price cap, mahigpit na ipinapatupad para sa imported na bigas. DA, nagbabala laban sa violators. Kenga dengue vaccine, pinag-aaralan ng FDA. PBBM, pinagtibay ang adhikain ng pamahalaan para sa pantay at inklusibong lipunan ngayong Pride Month. Mga senador, nananawagang ituloy ang trabaho ng Senado. Bagong liderato ng Senado, tutugon sa nakabinbing AFP at DFA confirmations. Sexist remark ni Quezon City 4th District Representative Suntay, kinondena ng Kamara. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, itinuloy pa rin ni Senator Pia Cayetano, Chair ng Blue Ribbon Committee, ang pagdinig sa maanumalyang flood control project ngayong Huwebes na na-schedule pa bago pa man maganap ang panibagong leadership sa Senado, kung saan iniluklok na Acting Senate President si Win Gatchalian Miyerkules, June 3. Kasama sa pagdinig si Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Loren Legarda at Alan Peter Cayetano. Dumating naman bilang witness ang 18 ex-Marines para magbigay ng kanilang pahayag kasama ang kanilang abogado na si Levito Baligod. Sa naging pagdinig, inihayag na sila ay personal na nag-deliver ng pera sa mga lugar na pagmamay-ari ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Baligod, nilagdaan ng mga ex-Marine ang kanilang salaysay at ang mga pangalang nandi umano ay nakatanggap ng mga maleta ng pera ay ang mga sumusunod: Representative Sandro Marcos, Terry Redon, Jervil Ruistro, dating Representative Arlene Brosas, Representative Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, at si Joel Chua. Samantala, kasama din si Janet Garin at ang dating mga kongresista na sina Ace Barbers, Dan Fernandez, Raul Manuel at Stella Kimbo. Kasama rin sa mga nabanggit na pangalan ang ilang senador, kabilang na dito si Senator Tito Soto at si Senator Erwin Tulfo, na ngayon ay siyang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod: Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit niyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Barola, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block
nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo ito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Samantala, ilan sa mga pangalan na nabanggit kanina sa pagdinig ay naglabas na rin ng kanilang pahayag hinggil sa pag-uugnay sa kanila sa maanomaliang flood control projects. Ayon kay Representative Terry Redon, ito ay kasinungalingan. Ito rin ay pinabulaanan ni na Congressman Jervil Ruistro, Leila de Lima, Joel Chua at Zia Adyong. Kaugnay pa rin ito, kinilala na ng Malacanang ang liderato ni Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Ayon kay Yusek Claire Castro, kung ano man ang ibibigay na mensahe ni Gatchalian sa Pangulo ay ito na ang kanilang tatanggapin. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat na masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre, majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avellino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter," referring to Avellino with 11 votes, "as the rightful president of the Senate, that office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avellino versus Cuenco. So, mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Agriculture o DA laban sa mga lumalabag sa mahigpit na ipinatutupad na 50 pesos kada kilong price cap para sa 5% broken imported rice, gayon din sa maling paglalagay ng label sa mga uri ng lokal at inaangkat na produkto. Ayon sa DA, maaaring makaharap ang mga parusa o sa mga parusa ang retailer sa posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law and Price Act, kung saan maaari silang multahan ng hanggang 1 milyong piso at posible ring makulong. Kasunod ito na naging surprise inspection sa mga merkado sa ilang bahagi ng bansa, kung saan umabot sa 36 ang naisyuhan ng notice of violation. Umabot naman sa 47.24% ang naiulat na compliance rate sa buong bansa.
Samantala, pinag-aaralan na ng Food and Drug Administration o FDA ang ipinapanukala ng dengue vaccine na Qdenga. Ang nasabing vaccine ay dinevelop ng Japan-based Takeda Pharmaceutical Company na may naiulat na mas mababang bisa sa mga edad o sa mga batang edad 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling maingat ang pamahalaan sa desisyon at patuloy itong sinusuri bago ang posibleng rollout ng bakuna. Base naman sa huling datos, bumaba ng 57% ang naitalang kaso ng dengue sa buong bansa na may katumbas na higit 48,000 kaso kumpara sa naitala nung parehong panahon ng 2025. Para sa ating ulat panahon, kasalukuyang may binabantayan ng pag-asa na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may katamtamang tsansang mamuo bilang bagyo sa mga susunod na oras at huling namataan higit 400 kilometro mula kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Wala itong direktang epekto sa bansa, ngunit hinihila ng LPA ang southwest monsoon o habagat patungong northern at central Luzon na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Samantala, mainit na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, lalo na sa Infanta, Quezon, kung saan tinatayang mararamdaman ang danger level na 49 degrees Celsius heat index. Susunod sa News Force. PBBM pinagtibay ang adhikain ng pamahalaan para sa pantay at inklusibong lipunan ngayong Pride Month. Mga senador nananawagang ituloy ang trabaho ng Senado. Sexist remark ni Representative Suntay kinundena ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.